Hello po, Ma'am Joey. Pasensya na, makikisingit lang po sana ako sandali. Hindi niyo po ako kilala pero taga-subaybay niyo po ako. Ma'am Joey, isa po akong OFW. Kasalukuyan hong nandito ako ngayon sa Egypt. At the same time, isa ho akong OFW advocate. Mananawagan lang po sana ako kung may mga OFW sa bansang Qatar. Please, paki-check ninyo ang Philippine Embassy in Qatar, yung post po nila. Nagbigay na ho sila ng advisory regarding nga sa nangyayari sa mga karatig bansa. Even sa Bahrain, nagbigay na rin sila ng advisory. And Kuwait, please brace yourselves kasi alam naman ho natin na may US um, base sa bansang Kuwait. So, antabayanan lamang natin kung ano yung mga advisories ng mga Philippine embassies, ang DMW, ang OWA page, ang DFA, and yung mga balita, BBC, Al Jazeera, and yung mga Kuwait Times, Doha Times, yung mga Facebook pages ng Middle East. So, yun lang, Ma'am Joey. Salamat, Ma'am Joey. Paki-ano lang. And then, please, paki-log ninyo, paki-check ninyo yung mga phone numbers, hotline numbers ng mga Philippine embassies, MWOs, DMW, OWA, ang hotline natin, 1348. Sa international plus 632-1348. So, please lang pakilag ninyo ha, mga kababayan, mga OFWs and non-OFW sa lahat ng mga kapwa Pilipino sa mga karatig bansa kung saan nagkakaroon ng mga kaguluhan ng mga bansang ito. Please lang ho, keep praying, huwag tayong magpanik at dapat nakafocus tayo sa ano ang gagawin natin. Huwag muna tayong mag-video ng kung ano, i-secure muna natin ang mga sarili natin. Alam ko na nag-curious tayo sa kung anong mga nangyayari, ano man yan, lumilipad na mga yan. But please, i-secure muna natin ang mga sarili natin. Huwag tayong magpanik at makinig, magbasa sa lahat ng mga advisories ng mga Philippine embassies, MWOs, DMW, DFA, and OWA. Salamat po, Ma'am Joey, and please, hingi po sana ako ng tulong. Pakisingit-singit na rin po yung pagbibigay ng mga impormasyon sa lahat ng mga kapwa OFWs at mga non-OFWs, mga kapwa Pilipino. Thank you, Ma'am Joey. Baba na po ako. Maraming salamat po. Oo nga, grabe. Although intercepted naman daw lahat ng bomba sa Qatar. Walang naglandfall na bomba, na-intercept lahat. Pero still, nakakatakot, no? Miss Joey, may building na natamaan sa US base. Doon yung friend ko nag-work. Oh, okay. Ang sabi, wala naman daw tao dun sa ano. Eto, bumalik ang trauma ng Libya. Oh my God. Ma'am, approve na po bang interim release ni PRRD? Parang wala pang update. Teka lang parang wala pang update. Teka, sorry. Mag-ano lang ako, i-share ko lang tong live ko sa kinauukulan. Traidor ba si Bato? Bakit? Ingat kayo, maganda pag repatriate na kayo, it will escalate for sure. O, ingat po kayo yung mga ginyera na rin ang Qatar 1 hour ago. O nga Thank you, pinaghanda na din kami ng embassy dito sa UAE. Close na lahat ng flight. Ma'am, nagpalipad ng 6 missiles ang Iran, target ang US base dito sa Qatar. Grabe ang sabog. Sana hindi na bumawi na ang Qatar sa Iran dahil kung magkataon damay pati civilian, sabi ni Itzmitan. Puro gantihan na lang nangyayari dito. Oo nga grabe. Kumusta po kayo ni Direk Taril? Okay naman po kami. Wala naman pong problema. Okay naman po kami. Meron ako kilala isa sa mga tauhan ni Bato, sinisiraan si PRRD, sabi ni Mayor Rosales. Talaga. Sana DBBM ipadala dito sa Middle East. Hindi naman po yung Qatar ang gaganti kundi US at Israel. Ko po nakakatakot yung mga retaliation na to. Grabe. Hindi naman po yung Qatar gaganti. Sana, Madam, buti nagsalita na si Baste, about sa ladies ni PRRD. Oo, pero, kasi ang problema dami kasing kwento na hindi talaga for public consumption. Alam niyo, isa sa mga reason kaya nag-aaway-away yung mga tao dyan. Hi, Tyron! Hello. Isa sa mga reason ko bakit nag-aaway-away yung mga tao dyan because there are so many information about the Duterte family na hindi naman talaga for public consumption. Kaya nga hindi talaga ako pabor na kinontent yan ni Maharlika. Ganon. Ayun. Basta yun lang yung sasabihin ko. Kaya tuloy ngayon, dami-dami mga assumption ng mga tao. Ganito sila, ganito. Yung kasama sila sa kulambo, yung mga ganun. Yung mga ganun, oh my God. You think you know, but you have no idea.
Yung dapat hindi na pag-usapan ginawa pang content, anong purpose, Hais? Sinabi na ngang wag bibenta live story nila, ang daming madaldal. Sabi, kung nakinig sila kay kay Honeylet, na ayaw ni PRRD na pag-usapan yung personal lives nila. Kasi sobrang kulay din naman talaga ng life story nila PRRD. If nakinig sila doon kay Miss Honeylet, syempre kung sinabi ni PRRD na ayaw niya yung ginagawan siya ng live story, ibig sabihin if you're going to understand that message, ibig sabihin ayaw niyang pinag-uusapan yung private life. Kasi hindi nga approve yung biopic at saka yung 'di ba? But they went ahead and make a content out of it. So, ayun. Pero sa totoo lang, di mo maiwasan na pag-usapan ng public figure, sabi ni Myrna Rosales. Yeah, oo. But, kaya nga kaya nga kinontent ni Maharlika, hindi niya maiwasan Pero sana, yun nga bilang Duterte supporter, hindi na lang natin dapat pinag-usapan at all. Kagaya niyan, na nag-issue pa ng statement si Kitty. Tapos si Kitty ngayon, na-open tuloy si Kitty sa ridicule. Ganon. Hindi talaga maganda. Kasi kagaya niyan, nag-open si Kitty, nakarating daw sa kanya na ganito, ganyan, nasasaktan daw siya. Yung nanay niya, hindi pinapansin yung situation. Meron daw babae, nagkakalat ng ganito, may screenshots, ganyan. May mga proof, ganyan. Now, Kitty was in a position to prove her claims. Diba? She would be in a position to prove her claims. And ngayon, ma-open siya sa a lot of criticism dyan, kaya nga sabi ko, maling-mali itong ginawa ni Kitty na to. Kasi, bababa siya dyan. Bababa siya ng bonggang-bongga dyan. Take note that PRRD has a girlfriend, Girly Balaba. At si Girly Balaba ay 2 dekada halos girlfriend ni PRRD. Ibig sabihin, nung time na bago pa ipanganak si Kitty, karelasyon na ni PRRD yung Girly Balaba na yun. 'Di ba? So, 'di ba? Tapos, yun, nag-statement nga sila Baste, nag-statement sila Inday, ganyan na, well, tatay ko talaga, babaero, ganyan. So, it really makes Kitty look bad, like yung pagsabi nga ni PRRD na magpapakontest ako ng mga liga ng mga girlfriends ng tatay ko, ganyan. Kasi parang, basically, ako ang take ko doon Baste is basically saying to Kitty na, Bax, ay adding ko, babaero talaga tatay natin. Ayun. Babaero talagang tatay natin. So, ayan. Nagkakagulo na po dito sa Bahrain. Ma'am Joey, pwede po bang mag-up saglit? Sabi ni Jeremy Faith. Sige po. Sige po, up lang po. Ayan, hello po. Hello po, Ma'am Joey. Pasensya na. Makikisingit lang po sana ako. Sandali. Hindi niyo po ako kilala pero taga-subaybay niyo po ako. Ma'am Joey, isa po akong OFW. Kasalukuyan hong nandito ako ngayon sa Egypt. At the same time, isa ho akong OFW advocate. Mananawagan lang po sana ako kung may mga OFW sa bansang Qatar. Please, paki-check ninyo ang Philippine Embassy in Qatar, yung post po nila. Nagbigay na ho sila ng advisory regarding nga sa nangyayari sa mga karatig bansa. Even sa Bahrain, nagbigay na rin sila ng advisory. And Kuwait, please brace yourselves kasi alam naman ho natin na may US base sa bansang Kuwait. So, antabayanan lamang natin kung ano yung mga advisories ng mga Philippine embassies, ang DMW, ang OWA page, ang DFA, and yung mga balita, BBC, Al Jazeera, and yung mga Kuwait Times, Doha Times, yung mga Facebook pages ng Middle East. So, yun lang, Ma'am Joey. Salamat, Ma'am Joey. Paki-ano lang. And then, please, paki-log ninyo, paki-check ninyo yung mga phone numbers, hotline numbers ng mga Philippine embassies, MWOs, DMW, OWA, and ang hotline natin, 1348. Sa international plus 632-1348. So, please lang pakilag ninyo mga kababayan, mga OFWs and non-OFWs sa lahat ng mga Pilipino sa mga karatig bansa kung saan nagkakaroon ng mga kaguluhan ng mga bansang ito. Please lang ho, keep praying, huwag tayong magpanik at dapat nakafocus tayo sa ano ang gagawin natin.
wag muna tayong mag-video ng kung ano, i-secure muna natin ang mga sarili-sarili natin. Alam ko na nag-curious tayo sa kung anong mga nangyayari, ano man yan, lumilipad na mga yan, but please, i-secure muna natin ang mga sarili-sarili natin. Huwag tayong magpanik at makinig, magbasa sa lahat ng mga advisories ng mga Philippine embassies, MWOs, DMW, DFA, and OWA. Salamat po Ma'am Joey, and please, hingi po sana ako ng tulong, pakisingit-singit na rin po yung pagbibigay ng mga impormasyon sa lahat ng mga kapwa OFWs at mga non-OFWs, mga kapwa Pilipino po. Thank you Ma'am Joey, baba na po ako. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat. Actually, share ko rin yung page ng Philippine Embassy ng Qatar sa Thank page. you. Although wala pa sa mo eh. Baba po na po ako Ma'am Joey, thank you po. Thank you, Jarami. Maraming salamat po, ma'am. Although yung pinakalitas na advisory doon sa page ng Philippine Embassy sa Qatar, ang ang naki-indicate doon is that ina-encourage nila na yung mga Pilipino ay maghanap ng shelter. Okay, and ayun. So, continue monitoring advisories issued by local authorities and the embassy. Yun pa lang yung kanilang advice sa ngayon. This was 1 hour ago, and yun yung pinaka-latest na post ng Philippine Embassy sa Qatar. Ayan. Okay? Ingat po sa lahat na. Ma'am Joey, ang check nyo po, the Peninsula Qatar. Peninsula Qatar. Okay, ito. Ano siya, no? News, ano? So they have, 14 minutes. Are safe and the armed are always ready to deal with the threat. Qatar Air Defense System successfully intercepted missile attack that targeted Al Udeid Air Base. Okay. Grabe, no? What's gonna happen next? US base lang talaga target ng Iran since they bombed their uranium site. Ayun. Oman here, nakakatakot. Ay, maraming salamat po sa, pa-crown. Malakas daw po at yumanig mga lupa, sabi ng mga friend ko. Oo nga eh. Grabe raw yung pag-vibrate. 10 missiles from Iran pinabagsak dito sa Qatar. Kailangan pa mag-decide ng OFW kung feel niya in danger siya. Sabi ni Alare toxic videos. Ayun. Magtataas. Dito pa yun sa amin sa Ul-Udid, malapit po sa amin, sabi ni James Balmes. James, anong nangyari sa Ang tawag dito, wala naman daw, intercepted naman daw lahat eh. Pero meron akong nabalita kasi kanina na ang sabi ay meron daw bumagsak na bomba. Pero tumama dun sa building sa US Air Base. Which one is true? Pero ang report ng Peninsula na intercept lahat eh. Ayan sabi nila na intercept lahat. Okay lang kami dito sa Qatar, Miss Joe. 14 kilometer lang. And hello, civilian. Yes, base lang ang target nila. So, yun. Naintindihan nyo na kung gaano kadelikado yung having a US base in the Philippines. Kasi kung sakaling mag-e-escalate ng mag-e-escalate. Although, hopefully hindi to umabot sa Pilipinas. Hindi to umabot dun sa kasi hindi naman tayo kasama dun sa gera nila dun eh. But if it escalates and escalates and escalates, at maging launching pad ang Pilipinas ng mga warheads, ganyan-ganyan, ng mga missiles. Ayun, target lahat ng EDCA site dito sa Pilipinas. Kakatakot, no? Di ba pwede force evacuation sa Israel? Nakakairitong sa BBM. Ano pa nga rin, voluntary pa rin hanggang ngayon eh. Iba ang ginigera ng Pinas, si VP Sara. Sabi ni Founder Miles, true. Diyos ko. Speaking of, si Inday Sara, 251 pages yung kanyang answer sa, kanyang impeachment complaint. Talagang, walang tulugan sa House of Representatives. Ay, sa Senate. Sobrang haba ng kanyang sagot. Ayun. Ayun lang. Nag-close na din ang airspace ng Kuwait at UAE. Ingat tayo. Oo nga, ito Ate Joey, volunteer. Walang ka-logic-logic. Sabi ni Alare, toxic videos. Oo nga eh. Parang... no? Ano ba to?
Teka lang ah. nila. Okay, na sinabi ko pang retainers fee or pambayad sa abogado, nagabang sila sa alintod ko. Totoo po yun. Okay, na nagbigay si Cathy indirectly para sa kanila. Kasi ang sabi nila, wala silang pera. Di ba, ang lakas makamayaman-yamanan, ang lakas ng mga benta ng mga book, pero walang pera. Pero baka naman sisirang ayaw lang talaga gumasos. Kasi ito naman itong nagamo ng demanda yung mga double agents, duwag naman pagdating sa Wildcom. Okay, I just want to clear that, yung tungkol sa pera binigay ni Cathy sa kanila. Okay, na sinabi ko pang retainers fee or pambayad sa abogado, nagabang sila sa alintod ko. Totoo po yun. Okay, na nagbigay si Cathy indirectly para sa kanila. Anyway, Kasi ang sabi nila, wala silang pera. May nag-share sa wall ko lang ng video. Di ba, ang lakas makamayaman-yamanan, ang lakas ng mga benta ng mga book, pero walang pera. Pero baka naman sisirang ayaw lang talaga gumasos. Kasi ito naman itong, nababasa ko naman yun. May group chat kami, actually sabi ko may group chat kami. So gusto ko lang linawin, yung pera, binigay talaga ni Cathy para sa kanila, para sa legal fees. So meaning, yung pera ko ay napunta sa abogado. Pero para yun sa kanila, para sana mag-file ng case laban sa kay Barbers, I think. Yun yung totoo. Kasi hanggang dinadahilan yata ng mga ngit pa, parang hindi daw napunta sa kamay nila. Malinaw naman ang sinabi ko, di ba? Binigyan kayo ng Ito naman si Maharlika, napakatanga. Walang sinabi na nagdadahilan na hindi napunta sa amin yun. Unang-una, hindi namin kukunin yun in the first place. It is Cathy who volunteered for that. It is Cathy who looked for, who volunteered to find a lawyer and to pay the lawyer. Nobody asked her to do that. Ganon. In fact, kasama sa discussion, yung, yung finding ways on how to protect ourselves sustainably moving forward. Of course, may pera kami. Napakatanga naman ito ni Maharlika. But you do not want to use your money ng lahat-lahat para sa mga ganitong bagay. Kasi syempre, itong mga ganitong bagay, kung pwede siyang iwasan, di mas okay na iwasan siya, di ba? Sus naman, ikaw naghahanap ka nga ng paraan para ma-fund mo yung mga kaso mo eh. Diyos ko, tanga naman ito ni Maharlika. pera ni Cathy para sa retainers fee. And also, totoo naman yon. Si Ate Cathy, nag-i-insist siya na, ay, ito yung bayad namin, itong bayad na to para sa ganito karaming katao, kineme-kineme. But the lawyer would always say that the client of the lawyer is Cathy. Kasi siya ngayon nagbayad eh. At yung sinasabi ng lawyer, kayo, pro bono kayo. Pero itong binayad sa akin, itong professional fee na ito, ang kliyente namin si Cathy, ganyan. Pero kayo, pro bono kayo. Ganyan. Ngayon, yung hinire na lawyer ni Cathy, hindi naman talaga yung naging super helpful to everyone. Kaya nga ako, I ended up doing the legwork for my own case eh. Ang problema dito, Maharlika, you are talking about something that you're not supposed to talk about. Hindi mo naman kaso yun. 'Di ba? Diyos ko, nakakabwisit talaga to si Maharlika. Sa abogado. So meaning, ang pera napunta sa abogado. Sinabi ko yun. Oo. Hindi nila kasi, ang hiningi nila, binibigay sa kanila isa-isa, so nagpaldo sila, ganyan-ganyan. Walang ganon. So ang sabi ko ay, pinambayad sa abogado. Pati press con nga si Cathy ang nagbayad. Alam nyo, huwag na kayong mag-deny. Ay, group chat naman, nakikita ko naman ng mga eksena. Although, kusang loob ni Cathy yun. Gusto ko lang klaruhin, kusang loob ni Cathy yun. Dahil tausap ko naman yung tao. Kusang loob na nagbibigay. Parang ako may kusa din naman. Pero, syempre, ganun talaga yung mga tao kapag nahubaran mo, lalo yung alpotera, nila, yung access nila, ay talaga ipagtatanggol nila, di ba? Kung ikaw ba naman ay nakinabang, nakabenta ka ng maraming libro, ipagtatanggol mo si alpotera, right? So, maintindihan mo sila. Ito ba, she always talks about the libro as if, baka same yung nangyari kay TP at Nisas about the lawyers. Bakit may mga tawag dito na, yung hindi na tinatanggap na message? Ayun. Nagkakaputukan na sa, true, kakaputukan na sa Middle East, ito pa rin problema ni Maharlika eh. Okay. Then, yung sobrang malicious ni Maharlika to insinuate na ang dami niya ng librong nabenta, kumita na kayo or something like that. Ang dami niya mga ganong bullshit na sinasabi. Diyos ko po naman to, ina ni Maharlika, ang bobo. Yung libro, the proceeds of the book goes to House of Hope. Yung mga kinikita ng libro, non-profit yun, Diyos ko. At ang may-ari ng copyright nun is actually Manila Bulletin. Sila yung nagpiprint niyan. So kung meron man yan na kinikita sa pagbebenta ng libro, yung kinikita nun, ay ini-earmark yun doon sa House of Hope. Si Maharlika na sobrang talino, nagiging cheap na, kasi putak ng putak lahat pinapasok. Totoo ba double agent? Sinong double agent? Baka napunta sa kanya. DDS ba talaga si Maharlika? Kakahiya naman. Ang di ko magets, anong purpose ni Maharlika? Anong pinaglalaban niya? Wala, hindi ko maintindihan. Why do you even talk about our case? 'Di ba? Si Cathy nga mismo, hindi pa nakakapag-file ng kaso eh. She hasn't filed any case up until this point. 'Di ba? Anong pinagsasabi nito? Tapos, actually, nilalaglag rin niya si Ate Cathy dito. Nilalaglag rin niya ng bonggang-bongga. Si Maharlika dapat nakipag-tandem na lang kay Christopher Min, puro kuda at panggulo. Lahat ng DDS binabangga niya. Correct. Dami niyang pinagsasabi, sobra na siya ata ang bangag. Ayun. Sabi ni Canadian Bunny PH, Joey, fake news, peddler. Akyat ka Canadian, ba't mo naman nasabi na fake news peddler ako?
Hindi na po nakakatuwa. Ayun kasi yung problem eh. Actually, sa totoo lang, ako naman, si Maharlika, meron siyang mga chismis na pumuputok. Marami siyang chismis na hindi pumuputok. Okay? Ngayon, kung pumuputok, edi good. Kung hindi pumuputok, edi okay lang. Sige, hindi mo na siya i-call out, hindi mo na siya, total. Ganyan naman talaga siya mag-content or whatsoever, ganun. I never really considered Maharlika as someone that you are going to listen to whenever you want clarity. Ganon. Seems like someone thinks they deserve royalty for the Salamat PRRD book. Oo nga eh. Oh, shot. Parang bakit sinasabi ni Maharlika na yan kinita kayo sa ganyan-ganyan. Bakit concerned si Maharlika sa kinikita nung libro? Is someone thinking that they should get royalty out of that book? Ganon ba? That's a really good point, Kita na kung ano talaga intentions dito. Pag may ma-pick up na konting info, gagamitin na niya. What do you mean? Baka gusto niya kumita siya ng malaki. At Joey auto-block pag ayaw umakyat yung mga ganyan. Oo nga eh. Sige. Never naman naging issue yung Salamat PRRD. Sa totoo lang never naging issue Salamat PRRD book. In fact, it is a tribute book. And it is done kasi si Crisette, nasa media naman talaga yan, media practitioner. She's an editor. They, create a book published by Manila Bulletin. The copyright is with Manila Bulletin. So yung Manila Bulletin ang nagpiprint niyan. Ganon. And then if it is sold and it is syndicated to different Duterte supporters at nabibili at merong kinita, meron siya pinupuntahan. Diyos ko po naman. At saka, it's a tribute book. It's not a biography book. Ayun. Kailan ba nagsalita about issues sa Pinas Defend the Dutertes? Puro chismis lang ang content niyan, sabi ni Yuna Everdeen. Totoo. Baka hindi naman napagbigyan si Maharlika. For what I mean, kung alam naman ng buyer na para sa goods, bakit niya need mag-call out? Ewan ko, siguro galit na galit siya kay Crisette. That's it. Galit na galit siya kay Crisette. Kaya mahirap magtiwala as a friend. Yan. Maharlika is so entitled na kung sino-sino lang sinisira at pinag-aaway niya. It's just so inappropriate. Sabi ko nga, pati yung yung inaaway niya na alputera, yung ginaganon-ganon niya. Kung sakali na Teka lang what is so hard? Teka lang Di pa pwedeng nakinig ang tao. Ano pa nagsumbong? Pag nagsumbong? Di pa pwedeng nakikinig ang tao. Ano pag nagsumbong? Gusto niyang reactions agad. Puro libro tinitira niya pero nag-sign siya ng book, sabi ni Sauro. Actually, oo. Hindi naman magpapapigil yan si Maharlika. Gagamitin na naman loyalty daw niya kay PRRD. Meron po ba favor na hiningi si Maharlika na hindi na pagbigyan? Kaya siya naninira. Ba't galit siya kay Keith? Hindi ko alam. Kasi parang before, si Crisette, nag-post siya ng hindi naman talaga siya masyadong believe kay Maharlika. Parang ganon. Pero, ang ina-admire niya kay Maharlika is yung guts niya. Ayun. Tapos, inaway-away si Crisette nila, Pebbles, yung mga kaibigan ni Maharlika, ganun. Hindi ko nasundan na yung mga nangyari nun, kasi naalala ko, nakwento lang rin sa akin yun ni Pebbles nung nagkasama kami sa Bulacan, yung parang inaway-away niya si Crisette. Hindi nila feel si Crisette for some reason I do not know why. Siguro kasi sobrang ba? I don't know. Influential si Crisette Influential siya Pati si Sas inatake ni Maharlika. Hindi naman. Magkaibigan sila, si Sas at si Maharlika, magkaibigan sila.
Maharlika is never a Duterte supporter. She's a loyalista. I think there are, ngayon, kiniklaim niya na Duterte supporter na siya, ganyan-ganyan. And there are many things naman that she did na nakatulong naman talaga dun sa laban against the BBM administration. It's just that I think there is no point to lie na, na hindi ka naman talaga Duterte supporter before, na binabash mo si PRRD, yung mga ganun ba? Maarte po kasi si Crisette, sabi ni Ashley. Ayun, siguro baka may mga tao lang na parang hindi na talaga feel yung isa't isa at the onset. Ayun. Pero ako, I really like Crisette, as in. Kasi si Crisette yung tipong kahit hindi kayo mag-agree, kahit hindi kayo agree sa iba't ibang mga bagay, you will value her opinion. Alam mo yon? Kasi meron talaga siyang unique point of view eh. Unique, reasonable, and very human point of view. Ayun. So yun. Crisette is a reasonable person. Oo. Kikay po kasi si Crisette mabiro. Oo, tsaka parang ang hilig sa sarcasm ni Crisette. Sobrang niyang hilig sa sarcasm. So parang yung iba hindi talaga nagigets yung sarcasm niya. Siyempre, sarcasm requires intelligence. So yun. Siguro yun ang powerful ang words ng isang Kifi, witty but impactful, sabi ni Yuna Everdeen. Oo. And ako marami akong hindi kinaka-agrihan sa mga opinion ni Crisette. Hindi ako nagsusubscribe sa lahat ng possession niya. However, alam mo yun, yung sobrang amiable kasi ni Crisette, yung parang kahit hindi ka agree, you would still want to know what she thinks. 'Di ba? You still want to know what she thinks. Ayun. Hindi nila ma-influence si Crisette, takot din sila sa kanya. Yeah, I think so, oo. Baka type ni Maharlika kasi kung abante at nagsiselo siya lang kay Kivi. Miss Joey, ask ko lang, pa-explain po yung issue ni Risa about sa PhilHealth noon at yung kay Heidi. Well, yung kay Risa kasi, dinideny niya, merong issue kasi ng funding ng PhilHealth na nawawala. At that time, merong period na kung saan si Risa ay naging board of director. I think nag-coincide yung period eh. Siguro yung sa PhilHealth, babalikan ko na lang muna kasi hindi ko natatandaan yung detalye ng bonggang-bongga. Ganon. Yeah, we may agree to disagree. Correct, oo. Pero yung yung sa isang tinatanong mo, yung kay Heidi Mendoza, basically, she was a witness dun sa impeachment ni Justice Corona tungkol dun sa mga misdeclaration sa kanyang SALN. So, nag-testify si Heidi Mendoza tungkol sa analysis niya sa mga bank accounts ni Justice Corona, and from her testimony, parang sinabi, na merong ganitong questionable na mga funds, merong ganitong questionable na pera, ganyan. In her analysis, sobrang lala nung dami ng pera na kina-question niya. Kasi talagang parang obscene amount of money. Ngayon, there were people who also look at the document that Heidi Mendoza is seeing. Kasi magiging public naman yan kasi pinresent doon sa impeachment. And they realize those transactions that are supposed to be credit, debit. So, ima-add minus mo yon, ganon. Mga $100,000 lang pala yung pinag-uusapan na pera. Hindi naman siya eyebrow-raising na amount na parang pumapasok at lumalabas sa bank account ni Justice Corona. Pero, yung tawag dito yung pag kay Justice Corona, ang ginawa, lahat ng transaction, as I understand it, lahat ng transaction, parang ginawang summation. So ngayon, ang nangyari, magiging bloated talaga yung super bloated talaga ng figures na meron daw ganung laman ang pera ni Justice Corona, which is incorrect. Hindi naman yun, kasi transaction yun eh. Hindi naman yun transaction yun, hindi naman yun na accumulated savings, ganyan. Yun nga po pagkakaintindi ko rin, sabi ni Marvel Reyes at Chensa. Ayan. So, ngayon, yung testimony niya, yun yung ginamit ng mga prosecutor ni Justice Corona. So, parang from there, ang dami-dami nilang hanggang later on, hindi rin naman nagamit yung mga sinabi ni Heidi Mendoza. As far as I remember Kasi parang mga property, yung real property yung naging involved. Baka bagsak si Heidi sa balance sheet, sabi ni Huli G. Kaya hindi ko mapagkatiwalaan si Heidi Mendoza kasi hindi siya honest eh. Biruin mo, she made herself an instrument for that kind of testimony before an impeachment court. And she ruined the life of Justice Corona. Ayun. After 10 years not guilty, sinira niya ang buhay ng isang tao. Hindi ko po yan binoto, promise. At huwag niyo siyang iboto kahit kailan. Hindi siya honest even sa confi funds. Correct. And ito yung mga delikadong mga tao eh. Kasi ito yung mga alam mo naman talaga kung ano yung tamang explanation eh, pero hindi mo tinatama yung explanation mo kasi meron kang narrative na pinaniniwalaan, di ba? Meron kang narrative na pinaniniwalaan. Nagtataka kasi ako sa claim ng iba parang hero siya. Kasi nga siya yung nag-witness. Pero did she do the job of a witness faithfully? I don't think so. Sabi ni Maglalayas, shoutout po sa paulit-ulit na impeachment despite the fact na kawawa ang mga OFW. Totoo, Diyos ko. She wasn't listed as a witness pero sumalang kaya hindi
Kaya lang hindi nagamit yung present. Ah, okay, oo. Kasi ano eh, di ba mga real property yung na-question talaga, yung mga hindi na-include dun sa SALN, mga real properties. We may hate Comweng, pero yung sinabi niya tama talaga. Oo, totoo. Isa po yung 26 billion na nakuha ng mga kuwangko, parang sobrang laki daw sa market value. Ayan. DDS ba talaga si Maharlika? Well, sa akin ano, no, ganito. Sa akin walang problema kung kunwari loyalista si Maharlika. Tapos ngayon, sinusuport niya kung ano yung goal natin. So, if there is a common ground, that is okay. We can go there and, agree to, to further that common ground. Pero ang hindi ko kasi gets kay Maharlika, bakit ang mga sinisira niya, yung mga Duterte vloggers, like for example, si Attorney Trixie, si Crisette, pagkatapos, yung tinutukoy niya na alpotera dun sa kanyang mga kwento, she is actually a staunch Duterte supporter, okay? Although, yun nga, merong mga rumor na siya yung girlfriend ni PRRD, at siya yung kinikilalang girlfriend nila, kilala siya bilang girlfriend ni PRRD sa mata ni Baste at saka ni Inday, mga ganong etchos. Even if we are not going to talk about the love life of PRRD, Jazz is a staunch Duterte supporter. She is a staunch Duterte ally. Okay? And she has done a lot of things in order to preserve the legacy of PRRD. Marami siyang marami siyang mga charity work, marami siyang mga ginagawa in order to yung give livelihood, support the young students in need. Marami siyang mga kinembot, and she's all doing it in the name of PRRD. So parang sa akin, kung kakampi natin to, let's say sabihin na natin may skandalo sila, no? May skandalo. Let's say, let us assume for the sake of argument na may skandalo within the Duterte family. Let's say ganun nga ang sitwasyon. Hindi mo ba pwedeng hindi mo ba pwedeng i-consider yung fact na kakampi natin to, wag nating iskandaluhin kasi nakakahiya. 'Di ba? 'Di ba? That's number 1. Okay. Number 2, nakakahiya kay PRRD. Nakakahiya kay PRRD. Paano kung girlfriend nga ito ni PRRD? Nakakahiya naman, nagaganon-ganunin mo yung girlfriend ni PRRD sa public. It's just not right. Sobrang mali talaga yung ginawa ni Maharlika doon. Ganon. Pangatlo, yung sinasabi niya, pinapakita yung dick pic ni PRRD, mga ganong etchos, ganyan. Even if it is true, the most logical way to do it is, the most prudent approach is, sabihin mo sa pamilya, kung kunwari, ikaw, nakita mo talaga sa mata mo, ganyan. Uy, Inday, Baste, I would like to talk to you. Ma'am Hanilet, I would like to talk to you. Because this girl who is the girlfriend of PRRD is showing to us the Junjun of PRRD. And it bothers us. 'Di ba? So you might want to address this, ganyan. Ganun lang yung gawin niya. Hindi na yung para gagawa pa siya ng 4 na series ng 4 na series ng content about it. Ngayon, pati yung yung mga lewd exchange of messages, yung mga ganyan-ganyan. Yung mga ganyan, yung may mga screenshot daw na masyadong hot yung usapan nila ni PRRD or something like that. Unang-una, if it is true, is it something that you need to bring out? 'Di ba? Ngayon, whether or not, kasi ganito yan eh, hindi naman yung mga family members ang magre-react dapat yan eh, kung totoo yun o hindi. If it is something that is real, and if it is something that transpired between PRRD and Jazz, sa kanila yun. 'Di ba? Sa kanila dapat yun. So kaya ako hindi ko maintindihan kung anong ginagawa nito ni Maharlika. Bakit tina-target mo yung mga Duterte supporters? 'Di ba? Diyos ko, na lang manahimik na si Sen Aimee may putak siya. Hi, ate. Hello, random things. Ate, ito lang masasabi ko, no. We, Davaoenos, know a lot of parang dirty laundries of the Dutertes, but we do not talk about it in public. Parang kami na lang dito sa Davao ang nakakaalam niyan. Pero kayo dyan, hindi nyo naman alam o kilala yung Duterte from the very beginning, nakikisaw-saw kayo sa mga dirty laundry nila. Shut pa kayo. Oo. Ayun nga kaya nga sabi ko, simulang-simula pa lang, sabi ko, ang pinaka-ma-offend dito yung mga Davaoenyo. Kasi, kapag ka magsasalita ka about sa personal life ni PRRD, the Davaoenyos are actually pretty much aware kung ano yung setup ng mga girlfriends, di ba? Kung saan sila nagkikita, alam namin. Oo, sa nagkikita. At saka kung sino ba yung, di ba, sino yung girlfriend na favorite, yung mga ganon, di ba? Lord, alam mo na nagkikita sa sementeryo ng mga animal. Ganon. So yung mga nuance na ganon, alam yun ng mga Davaoenyo. So parang there's really no need to to parang use it and make something negative about it. Ganon. So sa akin nga ginawa ni Maharlika dito, sinira-sira niya yung mga Duterte and at the same time, okay? Sinira-sira niya yung mga Duterte and at the same time, binigyan ng bala yung mga kalaban. Diba? It only shows na wala talaga siyang alam. It only shows na hindi talaga siya Duterte supporter. Ayun.
Ayun. Hello, Crix. Mahina yung signal ni Crix. Di ba ate, dito sa Davao, I mean, mga Davaoenos, alam naman namin kung ano mga baho ng mga isa ng mga Dutertes from Inday Sara to Digong, to Hanilet, to Kitty, to whatever family members, alam namin yan, pero we never talk about it in public. Ayun, totoo. At saka sa totoo lang, ang ano ko dito, ang isa sa mga nakaka-frustrate dito, yun yung parang tinawag-tawag na ng alpot-alpot ni Maharlika. Araw-araw tinatawag na alpot si Jazz. Putang ina. Pagkatapos alam mo na, may family yun, may ano yun, ganyan-ganyan. Pagkatapos siya sasabihin hindi na kayo naawa sa pamilya ni PRRD, si Hanilet at saka si Kitty, ganyan-ganyan. Yung parang, which I think, whatever the status of PRRD and Hanilet and Kitty, si Hanilet at si Kitty, they should have not, spoken about this issue also. Especially si Kitty. Anyway, kanina, in-explain ko na yan kung bakit eh. Kasi nga, ngayon, si Kitty, sinabi niya, it will come to my attention, ganyan-ganyan, emerald, ganyan. Okay, so nagsalita ka, meron ka, then you have to prove that. Magtatanong talaga ang mga tao tungkol. Ako sa totoo lang, gusto ko mag-provide ng proof si Kitty. Diba? Kasi kung kunwari sinasabi mo na meron kang proof, mag-provide ka ng proof. Kasi para matigil na to once and for all. Kasi if you are hurt of what's being done to your dada, diba? Mag-provide ka ng proof. Kasi otherwise, magpumukha kang tanga dyan, Kitty. Diba? Magmumukha ka dyan tanga. Ngayon, the reason why I am asking that is because, Kitty, you are a public, figure. Okay? And, dahil sinabi mo to, na na-hurt ako, may nagsabi sa akin, ganito, nilalandian dada ko, or something like that. Yung mga ganun, yung problema ni Kitty. Kitty, alam ng lahat. Ang girlfriend ng tatay mo, si Girlie Balaba, for 23 years. Ilang taon ka na? Pagkatapos at the same time, yung hurt feelings mo, that is not invalid, okay? That is not invalid. But because you said something like that, mailalabas yung issue ng nanay mo at saka ni Miss Elizabeth Zimmerman. 'Di ba? Ako kaya nga ayokong pag-usapan to eh. At sa totoo lang, the only way that you're going to save your ass dyan sa ganyang klaseng conundrum is if you're going to provide the proof. Na meron ka ng babastos, meron ka ganito, ganyan, 'di ba? But even that, it's really gonna come back at Kitty painfully. Okay? Kasi alam din ng mga Naku, random, di ba? Correct me if I'm wrong. Correct. Kasama pa si Elizabeth Zimmerman at saka si PRRD nung nabuntis si nanay ni Kitty, tama? Correct. Kasi ang dating kasi niyan ate is that back to you girl, parang ano kasi yan siya, back to you kasi yung topic na yan tsaka issue na yan. And hindi naman kasi yan siya like holiest secret ni Digong. Tsaka ang tanong ko kasi ate, what's the end game of Maharlika by discussing this in public? Correct, yun yung tanong. Ayun nga, ang speculation is that Hanilet went to Maharlika in order to bash Jazz. Ganon. Gusto niya i-bash si Jazz. I don't know, tanggalin si Jazz sa way niya or whatsoever, ganyan. Kasi nga, Di ba mayaman si Jazz ate? Alam ko mayaman yan sila. yun ang alam ko. At least she's comfortable. Hindi siya purita, hindi siya purita solidad. In fairness sa mga ni Digong, hindi yan mga purita, yung parang pera-pera. Oo, correct. Oo, ganun. Because Girlie Balaba is a very public figure sa ABS-CBN before, like the local news. Ayun. Sabi ni may amigo, bakit pinalaki nyo pa? Pinalaki siya, hindi naman to pinalaki dahil gusto mo lang pag-usapan ng pag-usapan. Lumaki siya because we have to call out the mistakes of Maharlika. Hindi po pwedeng ganito tayo ng ganito. Hindi po pwede na si Maharlika, you're just going to talk about the life of the people this manner. Especially, lalong-lalo na kapag kakampi mo ang involved. Correct. Tsaka actually ate, naawa ako dun kay Alvin. Alvin is actually very, parang a small vlogger lang ba, tapos ginanon niya in public. Putang ina talaga si Maharlika. Totoo. Pagkatapos, ang tawag dito, actually, ang sobrang nakakahiya dyan, ganito ha, ako na-appreciate ko si Kuya Miko, nung binabantayan niya yung issue dun sa Dahig. Yung parang, ano ba nangyari dyan sa Dahig? Ano ba yung pinatayan ng mic? Ganyan. When Kuya Miko started criticizing Maharlika, at saka yung event dun sa Dahig, na ang dami nang nagpo-pushback, ang dami nang nagagalit, ang dami nang ganyan. When people started calling out Maharlika, parang grabe ka naman, ano ba naman itong ginagawa mo dito kila Alvin at saka kila Aldo? Ganyan, yung parang, bakit ka nagtataray, bakit ka ganyan. Ano ginawa ni Maharlika? Nag-move on siya sa susunod na issue. 'Di ba? Correct. Parang kung hindi nag-push back yung mga supporters ni Alvin, baka hanggang ngayon pulutan pa rin si Alvin ni Maharlika. kawawa si Alvin kasi normal lang naman siya, like hindi siya yung parang Maharlika ba na na well-established na vlogger. Oo. Tapos si Alvin is just like a normal person who happened to be in The Hague and who happened to be a Davaoenyo na wanted to organize things there in The Hague.
sabi ni TikTok user, here in Bacolod, alpot is very offensive and insulting term for a woman. I know. Yun nga parang, ano ba naman to? Ay, ganun ba? Pokpok kasi yan eh. Pokpok. Ah, Hindi ko kung kailan mag-release si PRD sa Dahig. Ma'am Ay, sige, Joey. wait lang ha. Oo, correct. I-check ko pala sa ICC. Ayan, wait lang ha. Sabi ni Amigo, bakit kayo nag-confirm? Ikaw pa nagsabi na may issue, imbes na sa Davao na lang yan. Tanga, hindi nga ako nag-confirm! Si Maharlika! Si Maharlika yung naglabas ng issue. O hindi nilabas si Maharlika yung issue na yan, hindi mapag-uusapan. Correct. Kaya nga siya kinocall out, ba't pa niya nilabas yung mga issue na yan? Diyos ko po naman, ginagaslight nyo kami eh. Hindi kami yung gumawa ng content. Si Maharlika yung gumawa ng content, okay? Pagtas yung ginawa niyang content, mali-mali. It looks like she doesn't really know what's really going on between she doesn't really know what is going on sa private life ni PRRD. Many Duterte supporters are aware, okay? Ako, aware ako, pero I do not seek information sa personal life ni PRRD. Na ikukwento lang sa akin ng mga close, ng mga kapamilya, ganyan, na ikukwento lang sa akin. But I do not seek the information kasi it's not supposed to be my it's not supposed to be my issue. It's not to be my it's not it's not something that I should pry. Teka lang. Wala pang resulta, wala pang decision doon sa interim release Kyoto ni PRRD. Issue naman po, ma'am, ni Joey Oy, ni Oy, tsaka ni Abante. Matutuloy po ba yung pag-upo ni Abante? Wala pa may kaso si Joey Uy. Kino-contest niya. So hindi pa 'yun So ibig sabihin as we speak, it is still Joey Uy. Okay. Ayun. Pansin niyo nagmo-moral high horse si Marika as if ikaka-proud siya sa ginawa niya 'yon. Correct. How about if Maharlika be called Alpot? Correct. Dapat Maharlika Alpotera, 'di ba? Maharlika Alpotera, 'di ba? Will she appreciate that? So sinabi ni Maharlika yung mga issue na sinabi mo, like yung buntis si Hanelet, sila pa ang nanay ni VP, sabi ni Amigo. Hindi nga tayo darating doon, Amigo, kung hindi niya inopen yan. Kung hindi nagsalita at nagbigay ng statement si Kitty. Diyos ko po naman, napaka-slow. Yung ginagawa mo, nagagaslight ka eh. Pinipigilan nga si Maharlika at saka tong si Kitty na magsalita about this. Nevertheless, nagsalita pa rin si Kitty. Ngayon sa salita ni Kitty, hurt na hurt siya. Yung sa salita ni Kitty, sinasabi niya na, merong ganito, merong ganyan, meron lumalali sa tatay ko, may nakakababoy and things like that. Well, what happened? Basta issued a statement. Basta basically is reminding Kitty, babaero tatay natin. Marami talagang kalandian yan. Diba? I don't know, how do you interpret the statement of Baste? How do you Sa mga nagagaslight. Baste? After magsalita ni yes, maglalayas. Go maglalayas. Nag-change ka ng page yata. Okay.